Huminto sila sa isang mansyon sa isang kilalang village. Bumukas ang pinto sa tabi ni Andrea. Isang nakablock na suot ang nagbukas ng pinto. Bagya itong yumukod habang isang kamay inasa tiyan nito. "Welcome home, madam." Bati nito sa kanya. Naguguluhan namang tumingin siya kay Cleo. "Sa Sanuan ako uwi." Singhal niya dito. Tamad na tinignan siya nito at hindi man lang mabahala sa pagsinghal niya. "Ito na ang bago mong bahay, Andrea." Malamig na sa adik Cleo. Natawa siya ng mapakla. "Nagbibiro ba ito? Bakit kumakaasta ito? Parang ito lang ang may karapatan mo desisyon sa buhay niya. 4 na taon na silang hiwalay. Hindi man lang ba nito naisip yun?" Nanatiling blanko ang mukha nitong nakatitig sa kanya. Umiling-iling na lamang si Andrea. "Huwag mo akong pilitin sa gusto mo, Cleo. Hindi mo hawak ang buhay ko para ikaw magdesisyon para sa akin." Tumalim ang tingin nitong ipinukol sa kanya. "Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Andrea. Baka hindi makarating ng Canada ang lalaki mo." Nag-iigting ang mga bagang nito habang sinasabi nito iyon. Naningkit naman ang mga mata niya. Nakaramdam siya ng galit dahil hindi pa rin nagbabago ang binata. Wala pa rin itong pinakikinggan kundi ang sarili lamang nito. Pinigil niya ang luha nagbabadyang bumagsak mula sa mga mata niya. Parang bumabalik na naman sa dati ang sitwasyon nila ni Cleo. Yung mga panahong wala siyang magawa kundi ang sundin nito. Inis na bumaba siya ng sasakyan at nauna pa maglakad papasok sa malaking bukana ng mansyon. Nakaagapay naman ang lalaking sumalubong sa kanila kanina. May mga nakahilerang katulong sa bukana ng pintuan at mga nagsiyukod sa kanya at binati siya. Nakaramdam naman siya ng hiya at binati rin ang mga ito. Napahinto si Andrea sa front door. Parang bilang natakot siyang pumasok doon. Paano kung nandito nga mag-ina ni Cleo? Kaya niya ba makita ang mga ito? Lumingon siya kay Cleo pero nangunot ang noo niya nang makita ang ika-ika ito maglakad. May hawak itong tungkod sa kanang kamay. Napansin niyang hirap itong ihakbang ang isang paa. Kada hakbang ito ay tinutuunan ito ng tungkod sa kayabante ang kaliwang paa. Narinig niyang mahina ito nagmura kaya umangat ang mga mata niya mula sa pagkakatitig sa mga paa nito paakyat sa mukha nito. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito at matalim na nakatingin sa kanya. Galit at insecurities ang nakikita niya sa mga mata nito. "Masaya ka ba, Andrea?" Galit na saad nito sa kanya. Napakurap-kurap naman siya dito. Hindi siya makapagsalita at para siyang tinulos sa kinatatayuan niya. Nilagpasan siya nito pero nanatili sa tabi niya ang isang bodyguard. Dapat sana nagagalit siya dahil para siya nakakulong na pinababantayan nito. Pero masyado siyang nabigla sa nakita niya. Nilingon niya si Cleo na naglalakad papasok sa loob ng kabahayan. Nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Biglang para nakaramdam siya ng awa sa dating asawa. Wala nang maangas na paglalakad nito. Naalala niya pa dati na kapag magkasama sila, hindi pwedeng hindi ito makaagaw ng pansin sa mga tao. Naglalakad ito na parang kanyang sariling madadaanan. Laging nakataas ang noo nito na nakakasilaw sa mga nakakasalubong nito. Pero ngayong pinapanood niya ito maglakad na may tungkod, parang may kumurot sa puso niya. Nasasaktan siya para sa asawa. Lalo na nang maalaala niya ang galit at insecurity na naghalo sa ekspresyon nito. She felt guilty at hindi niya alam kung bakit. Iginiya siya ng isang katulong pasunod kay Cleo. Pumasok sila sa napakarangyang mansyon. Bawat gamit na nakadekorasyon ay nag-umiyaw sa karangyaan. Naabutan niya nakaupo ito sa mahabang dining table. May iba't ibang pagkain na kain at napansin niyang lahat ng iyon ay paborito niya. Ipinaghila siya ng upuan ng katulong kaya naman naupo na rin siya. Wala silang imikan habang kumakain pero hindi niya magawang kumain ng maayos. Nasa kabisera si Cleo habang nasa kanan naman siya nito. Nilalaro lang niya ng tinidor niya ang pagkain at lihim na pinagmamasdan si Cleo na maganang kumakain.
Parang normal lang dito ang lahat. Parang hindi siya nito sininghalan kanina at tinitigan ng masama. Kung pagmamasdan sila, para silang isang normal na mag-asawa. Dati, kapag kumakain sila, halos isubo na nito ang pagkain sa kanya. Napangiti si Andrea sa alaala na yon. Mga alaala na minsan ay binabalikan niya kapag sobra na ang sakit. Madalas niyang isipin na hindi sila nagkalayo, na panaginip lang ang nangyari sa kanila. Nang makita ang kukuhanin na ni Cleo yung kanin, ay inunahan na niya ito. Dinampot niya ang bandihado at binigay dito. Kunot noon naman itong tumingin sa kanya. Napansin niya ring humigpit ang hawak nito sa kubyertos. Kaya ko ang sarili ko, Andrea. Anito, sa matalim na muli ang tingin sa kanya. Nagpunas ito ng bibig at uminom ng tubig. Nayabangan siya sa asawa. Ano bang masama sa ginawa niya? Inabutan niya lang naman ito ng kanin. May sinabi ba ako? Inabutan lang naman kita ng kanin Umirap siya sa asawa. Inis na nilagyan na lamang niya ang sariling plato ng kanin at binuhos niya nararamdamang inis sa pagkain. Dapat nga siya magalit dahil basta na lamang siya nitong dinala dito. Cleo, tawag na dito pagkuwan. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Kailangan ako ng aking ama. Kailangan ko umuwi ng San Juan. May sakit ang tatay niya, kaya nga siya umuwi para sa ama. Ngayon niya pinagsisihan kung bakit hindi niya pinaalam sa pamilya na uuwi na siya. E di sana, nagpasundo na lamang siya sa mga ito. Siguro hindi pa siya napilit ni Cleo na sumama dito. Kailan mo ko po uwiin? Nakauwi ka na, Andrea. This is your home. Anito, saka kinuha ang tungkod nito at iniwan siya sa hapag. Kahit gaano pa kaganda at karangihang kwartong kinaroroonan ni Andrea ngayon, ay hindi niya ma-appreciate iyon. Masyado itong maganda para sa isang kulungan. Napabuntong hininga ang dalagang. Pagkatapos siyang iwanan ni Cleo sa dining table kahapon, ay hindi na niya uli ito nakita. Wala siyang nagawa at hanggang ngayon ay wala pa rin siya magawa. Kinuha nito ang cellphone niya at laptop. Sa labas ng kwarto niya ay may mga bantay. Hindi siya makalabas ng kwarto at pinadadalhan na lamang siya dito ng pagkain. Gusto na niya magwala sa sobrang inis na nararamdaman niya. Umuwi siya ng bansa para sa tatay niya, pero heto siya ngayon at nakakulong sa 4 na sulok ng kwarto na ito. Kung alam lang niya na ganito ang gagawin ni Cleo, dapat sana'y pinaalam niya kay Liam na ngayong araw ang uwi niya para ito nang sumundo sa kanila. Wala tuloy kaalam-alam ang pamilya niya sa sitwasyon niya ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Andrea. Napalingon siya mula sa pagkakatanaw sa bintana nang marinig niya ang pagtunog ng pinto. Inintay niya ang pagbukas niyon at ganoon na lang pagsingap niya nang makita ang isang munting anghel na may alanganing ngiti na nagtatago sa likod ng pintuan. Ito rin ang bata na nakita niya sa airport sa Canada. Anong ginagawa niya dito? Hello po. Kiming bati nito sa kanya. Para namang may maplo sa puso niya habang tinitingnan ito. Hello. Ganting bati niya. Come here. Sinabihan niya itong lumapit sa kanya. Saglit itong tila nag-alangan, pagkatapos ay bigla na lamang itong tumakbo palapit sa kanya at niyapos ang binti niya. Napahawak siya dito at bahagyang napatras dahil mutik na siyang ma-outbalance. Welcome home po, Mama. Anito na nakapagpatigil kay Andrea. Mama rin ang tinawag nito sa kanya sa airport. At ayun na muli ang munting kirot sa puso niya. Lumuhod siya para makapantay ang bata. Baby, hindi ako mama mo. Anya dito. Ayaw niyang umasa ito o mas ayaw niyang umasa siya. Dahil sa airport pa lang, noong una siya nitong tawagin mama, gusto na niya ito maging tunay na anak talaga. Lumungkot ang mukha ng bata at parang dinurog ang puso niya, lalo na nang suminghot ito. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Hindi niyo po ba ako mahal? I'm a good girl po.
I don't pee on my bed na. Bagya siyang natawa sa tila pakikipag-bargain nito sa kanya. May kutob siya na anak ito ni Cleo at Amira. Pero bakit naman ito isipin na siya ang ina nito? Asan kaya si Amira? Pinunasan niya gamit ang palad ang luhang pumatak dito. Ano nga ulit ang pangalan mo, baby? Tanong niya dito. Suminok-sinok muna ito bago sumagot. I'm Alice Sinisa Mondragon po, and I'm 3 years old. Anito na ipinakita pa ang 3 daliri sa kanya. Napatulala naman siya dito. Did you just say Sinisa? Tumango ito. That's my middle name po, Miss po pala. Malungkot na sagot nito. At parang nalungkot din siya nang hindi siya nito tinawag na mama. Ngayon sigurado na siyang anak ito ni Cleo dahil sa apelyido nito at dahil na rin kapag pinititigan nito ang bata, makikita ang pagkakahawig nito sa ama nito. Asa ng iyong papa, baby? Tanong niya dito. Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Okay po. Nakayuko ang sagot nito. Hinawakan nito ang kamay niya and it was warm and soft. Para siyang nakahawak sa bulak. Hinila siya nito palabas ng kwarto. Paglabas nila, ay hindi na niya nakita mga bodyguard na lagi nasa pintuan niya. Isinama siya nito pababa ng hagdan. Hindi na ito kumibo pa, pero mahigpit naman ang kapit sa kamay niya. Asan ang mami mo? Tanong niya dito. Tiningala lang siya nito pero hindi kumibo. Napakagat-labi siya. Mukhang nagtatampo sa kanya ang bata. Gusto mo bang kargahin kita? Aniya, habang naglalakad sa kaliwang hallway. Tapos turo mo sa akin kung saan ang daan. Yumuko ito at tuminto sa paglalakad. Yumuko siya dahil nakita niyang umiiyak na pala ito. Alice, anak. Narinig ni Andrea ang boses ni Cleo. Bumitaw sa kanya si Alice at tumakbo papalapit kay Cleo na lumabas sa isang silid. Mabilis itong himapo sa binti ni Cleo at yumakap sa ama. Muli na namang siyang napatitig sa mga paa nito. Parang gusto niya itong lapitan at alalayan sa paghakbang. Ngayon ka lang ba nakakita ng pilay? Sarkastikong pukaw sa kanya ni Cleo. Nakatiim bagang ito at matiim na nakatingin sa kanya. Nasa mga mata ng muli nito ang insecurities at pagkapahiya. Anak, doon ka muna sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ni mama. Masuyong saad ito sa bata. Naikinatalim naman ang tingin niya dito. Agad namang sumunod si Alice. Nang kayuko itong lumagpas sa kanya at hindi man lang siya sinulyapan. Mag-usap tayo. Wika ni Cleo at nauna nang pumasok sa kwartong pinaglabasan nito. Bumuntong hininga na lamang si Andrea at nilingon si Alice habang naglalakad. Bagsak ang balikat ng bata at kinukuskos ang mga mata. Mamaya na lamang siguro niya ito kakausapin. Kailangan munang magkausap sila ng ama nito. Sinundan niya si Cleo at nakita niya ito nakaupo sa isang upuan sa likod ng office table nito. Naupo naman siya sa kabilang bahagi ng upuan. Babalik na tayo ng San Juan bukas, Andrea. Umpisa ni Cleo. Nakahinga siya na maluwag dahil sa sinabi ni Cleo. Nakaayos na ang titirahan natin. Nire-renovate na lang kasi... Sandali lang. Anong titirahan natin? Sasama ako sa iyo ng San Juan pero hindi ako sasama sa iyong tumira. Balak ba nitong pagsamahin sila ni Amira? Dahil sa ugali ni Amira, paniguradong nito papayag na mahiwala kay Cleo at hindi rin naman siya papayag na makasama ito at ang anak nito sa isang bahay. Hindi niya kayang ibaba ang sarili sa ganoong level. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Asawa kita, Andrea. Baka nakakalimutan mo. At bakit ko naman makakalimutan yun? Isa nga iyan sa dahilan kung bakit na pa siya ako umuwi. Kailangan natin asukusuhin ang annulment natin sa lalong madaling panahon. Malumari na saad niya dito. Ngumisi ito sa kasumandal sa upuan. You must be dreaming kung inakala mo
papayag ako sa gusto mo mangyari. Asawa kita, Andrea, at mananatili kang asawa ko sa ayaw o sa gusto mo. Napantigan tayo niya sa sinabi nito. Wala ba siyang karapatang pumili sa kung anong gusto niya? After all that's happened, bakit ba lagi mo nalang sinusubukan na magkasama tayo kahit alam mo nagkakasakitan lang tayo sa huli? Hindi ka pa nagsasawa, Cleo? Kasi ako pagod na. Anya dito. Gusto niyang ipatindi kay Cleo na baka hindi sila para sa isa't isa. Na kahit anong gawin nila ay hindi sila magiging masaya at lagi lang sila mauuwi sa sagutan. They needed to move on so they can move forward to their new life. At isang annulment sa paraan para pareho sila mag-umpisang muli. Lalo na ngayon mayroon itong anak. At hanggang ngayon, hindi niya pa rin kaya agawin ang pamilya ng bata. Hindi niya kaya maging masaya kung meron siya masasaktan na iba. Mahal mo pa rin ba ako, Andrea? Biglang talong nito na walang mababakas na emosyon sa mukha nito. Kinuha nito ang ballpen at pinaikot iyon sa kamay nito habang nakatingin sa kanya. Oo, Cleo. Mahal na mahal kita. Gusto niya sanang isagot dito. Pero mas lalo lang ito ma-encourage na ikulong siya rito at pilitin pakisamahan ito. Umiling si Andrea. Kahit labag sa loob niya, ay umiling siya. At parang gusto niya iyong pagsisihan nang makita ang sakit sa mga mata ng asawa. Napakura pa ito para pigilin ang pagluha. Kung ganon, gagawin ko ang lahat para mahalin muli ako. Anito na nakakuyom ang mga kamay at nakatiimbagang. Kitang-kita ni Andrea ang determinasyon sa mga mata ni Cleo. Pinahihirapan mo lang tayong dalawa, Cleo. Malungkot na saad ito. Saka nag-iwas sa tingin para itago dito ang nangingilidiyang luha. Tumawa ito na nakakaloko. Ikaw ang nagpapahirap sa ating dalawa. Simula nang umalis ka at iniwan mo ako, Andrea. Namunot ang noon niya. Siya ba ang sinisisi nito? Bakit parang kasalanan niya? Hindi siya basta nalang umalis. Nag-amnesia ka ba? Nakalimutan mo na ba kung bakit ako umalis? Kung bakit ganito tayo ngayon? Hindi na pagilang sigaw niya dito. Napatayo siya at tinuro ito. Kung sana naging tapat ka. Baka sana masaya tayo ngayon. Eh di sana. Sana buhay ng anak natin. Napaiyak na siya sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Naging tapat akong asawa sa'yo, Andrea. Galit na sigaw din ni Cleo dito. Saka hinawi ang mga gamit na nakapatong sa table nito. Kung sana nakipag-usap ka sa akin noon, hindi tayo aabot sa ganito. Iniwan mo ko na hindi mo man lang pinagbigyan ng magpaliwanag at ipaglaban ang sarili ko. Isinisi mo lang sa akin ang lahat. Tinanggap ko yun dahil mali ako na naglihim ako sa'yo. Pero meron akong reason, Andrea. I wanted to tell you. Pero natakot ako na baka masamain mo yun. Natakot ako sabihin sa'yo ang totoo dahil kakaayos lang natin noon. Natakot ako bawiin mo yung sinabi mong mahal mo ako. Kinain ako ng takot ko at yun yung pagkakamali ko, Andrea. Lumamlam ang mga mata ni Cleo. But did I deserve this? Look at me, Andrea. I'm miserable and I only wanted you by my side. Kita sa boses ng binata ang paghihirap nito. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng asawa at para iyong bagay na sumusugat sa puso niya. Napakaliit ang pagkakamali ko, pero ang laki ng binawi sa akin. Pagpapatuloy ni Cleo habang pumapatak ang luha nito. I love you with all my heart, but you just dumped me and judged me without due process. Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang minamahal ko at mamahalin ko hanggang mawala ako sa mundong ito, Andrea. Ikaw lang, dahil ikaw lang ang asawa ko. Umiiyak pa na sa adik Cleo sa natigilang asawa.
Muli na kaya magkaayos sina Andrea at Cleo? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.